Ngayong episode, mamotorin natin ang isang chill na lugar, kilalang surfing spot at paboritong pinupuntahan ng mga turista during the weekend, especially kapag summertime. Saan pa nga ba? Tara sa La Union! Hearts beating as one for the love of La Union! Ang main destination talaga namin ay Pagudpod. Pero dahil sa sobrang layo ng biyahe, mas minabuti na lang namin na sumide trip sa La Union para na din makapahinga si Babe. At ako, nagtry lang kami ng mga bagong food na di pa namin natitikman sa La Union. Binisita din namin ang nakaka-relax tignan na man-made forest at nag-picture taking sa 400-year-old na watchtower, ang Baluarte. Tara, samahan niyo ulit kami ni Babe sa biyahe namin na to. Let's go! Morning mga port, so dito tayo syempre sa favorite spot namin ni Babe, favorite stopover namin, 7-Eleven. So dito na tayo sa San Miguel, Bulacan. Almusal kami hotdog. And so meron tayo today, syempre hindi mawala ang ating the best OBR. So punta tayo ng Pagudpod, pero inisip kasi namin ni Babe, di na kami nagmamadali, so hindi na kami re-recta muna ng Pagudpod. So from Cavite, bumiyahe na kami kanina, diretso muna tayo ng La Union, tapos doon tayo mag-stop over. Sa La Union muna tayo mag-stay ng isang gabi para hindi tayo bugbog sa biyahe natin mga ports, no? Malayo-layo rin kasi yung Pagudpod. At first time ni Babe na pupunta, ay hindi naman first time magpupunta, first time niya magmumotor hanggang Pagudpod. So malayo-layo, alam ko nakapagkasiguran na kami, pero yun na nga, last pag kami nung kasiguran. At least ito, chill lang tayo. Tsaka hindi ka ba nakapag-vlog ng sa La Union? Oh, isa pa yun. Wala pa akong vlog na nagpunta tayo ng La Union. Lagi ko nadadaanan yung La Union, pero never ako huminto doon para pumasyal or mag-ikot-ikot. Pero yun nga, ano lang naman tayo, mag-chill lang tayo sa La Union mga ports, no? Summer naman ngayon, so yun, pakita natin. Mayroon pa sa iyo hindi nakakapunta ng La Union at Pagudpod. Nagpa-party tayo doon. Walang party ngayon doon kasi weekdays. Usually weekends ang party sa La Union. Ay, ang corny naman. Kala mo talaga pumaparty. So yun mga parts, samahan nyo kami sa biyahe namin. Ito lang, almusal, favorite kong drinks, chocolate drink ito. Osho, baka naman. Yan. So yan, kita-kits tayo mamaya sa kalsada. Tara, party tayo. Let's go to La Union. Alright. Hindi naman pala. Penge. Pala yan ang susundin. Abot din ka kasawa ko eh. Alright mga ports. Uy, may Gio. Oh, pogi yan. Let's go. Yan ang motor natin. Dala kami sako rito sa likod, guys. Then nilagay ko na rito yung bag. Tinali namin kasi ang hirap kapag nasa harapan. Istorbo minsan pag bumababa, nahuhulog. Hindi pa natin konti. Namuhog nga. So 3 hours and 26 minutes pa. Halos 4 na oras pa hanggang La Union. Layo-layo pa tayo. So makita nyo, naka-vest kami ni Babe kasi alam ko kasi kailangan na rito sa La Union eh. Pero alam ko hanggang alas 6 lang naman ng umaga yun, tas wala na. Pero para sure na lang. Di ako sure kasi pagdating ng Ilocos bukas kung kailangan din naka-vest. May batas na kasi rito sa La Union, kapag from 6 PM to 6 AM dapat naka-vest ka. Yung highly visible. Malaki rin kasi multa eh, parang 2,000 ata pag di ka nag-vest. So para sure na lang, nag-vest na kami buong ride. Medyo late na kami nakaalis. Ano na ba? Alas 7 na ng umaga. So
So usually alas 12 kami umaalis ng madaling araw, pero kanina mga almost 4 AM na rin kami nakaalis. Kasi malapit lang naman, di naman tayo rerekta ng Pagudpod. Dapat kasi talaga rerekta kami ng Pagudpod. Yun talaga dapat, kaso nga naisip namin mas okay nang mag stop over na lang muna sa La Union para hindi kami nagmamadali, para di rin kami pagod. Actually hindi pa nga ako nakakapag-ride sa La Union eh. I mean, hindi pa ako nakakapag-stay dun. Pero nakapunta na ako ng La Union, sasakyan kami ni babe. Pero motor, hindi pa kami nakakahinto ng nakamotor dun. So madami na yung sasakyan. Direkta na kaya natin ang Pagudpod. Ayaw mo rekta ng Pagudpod. Wow, maliit na bagay. Yung nga pala mga ports, dapat ang ride talaga namin, nang una namin inisip na puntahan Bicol, para magsa-south dapat kami. Kasi nga dahil puro norte na yung mga biyahe natin, inisip namin ni babe Bicol. Kaso kasi summer na eh. Mas maganda na parang naisip muna namin parang last ride muna sa norte, magpagudpod na tayo. Kasi nakapunta na si babe ng Pagudpod, nakapunta na ako ng Pagudpod, pero hindi pa kami nakapunta, na kami dalawa. Magkahiwala yung biyahe. Kaya yun, bale first time namin magpapagudpod na dalawa kami. Alam ko nakita nyo, ilang beses na nakita, pinunta ako Pagudpod, no? Parang 2 beses na ako nakapunta ng Pagudpod. Parang naging panata ako na ata every year pumunta ng Pagudpod. Nakakaano naman talaga, ganda naman kasi talaga sa Pagudpod, guys. Ibang iba talaga, para ka na rin nagburakay eh. Hindi siya nakakasawang puntahan. Welcome San Miguel, Bulacan. Ito pa lang pala yung San Miguel, papasok pa lang. Kanina siguro parang part pa rin ng San Rafael pala yun, pero lapit na lang naman. Ganda ng umaga, guys. Oh, woo! Kaya nakakamiss eh habang nagra-ride eh. Sarap pa sa mata ng araw eh. Di pa masakit, di pa siya nananakit. Dami na nga ng sasakyan dahil weekdays ngayon. So kumbaga ito na yung namin ni Bebe, ito na yung Holy Week ride namin. Pero di na kami sasabay kasi doon sa dagsa ng mga tao. Kasi wala, di namin ma-enjoy kung napakaraming tao tsaka traffic. Kaya in-advance na namin yung namin, Holy Week ride. Tapos sa Holy Week, sa bahay na lang tayo. Kasi manonood ako ng Lenten season ng TVJ eh. Let's go! Lalabasan na mga tricycle. Kalabaw pala yung dala nito. Gulat ako, gumalaw. Kalabaw pala. Gulat ako, biglang may gumalaw sa taas eh. Ganda ng kalabaw eh, na block eh. Kumikintab. Traffic na, guys. Bakbakan na naman sa traffic. My God, do you see what I see? Super traffic. My goodness. Dapat pala alas 12 pa rin tayo umalis ng bahay. Ngayon lang tayo na traffic dito, babe. Dahil inabot tayo ng umaga. Usually dire-diretso lang tayo rito. Nueva Ecija na tayo mga parts. Ito yung pinakamatagal na biyahe ko na Nueva Ecija. Usually saglit lang yan ha. Ayan, tanghali na kasi tayo. Ito na tayo, Gapan City. Gapan. Checkpoint. May mga checkpoint na motor eh. Checkpoint tayo. Nakaharang po kasi. Ay, okay na ba? Eba. Thank you. Mga ports, nood siya. Paris, snowhan siya, tapos no helmet din yan. No helmet, wala rin plate number yan. Feel na feel yung hangin, no? No hands, no plate number, no helmet. Grabe, traffic dito sa Gapan City, guys. Hello, kaway sa traffic. Pero okay lang, di pa naman mainit. Sana
San Leonardo. Welcome, San Leonardo. Nueva Ecija, Rico. Bulacan pa rin. Sana wala nang traffic dito. Grabe yung traffic sa Bulacan. Puro truck kasi. Ganda oh. Ay pusang gala. Ang lala pala rito. Grabe. Eh yan yung ano eh, yung flyover na ano lang, konti lang makakadaan. Ayun oh. Lala. Tindi na ito. Grabe. Dapat maayos na kaagad tong kalsada na to. Ito yung flyover na yun, dinadaanan natin lagi ito, baby, naalala mo? Yung pinapahinto dun sa baba, yung may tali, yun eh. Pasok tayo dito sa gitna. Mas maganda. Eh, mas mabilis ata rito kasi. Buti na lang, motor tayo. Yari ka. Nanti ka na mahuli. Takbo. Huhulihin na siya. Ang bilis eh, takbo. Ang lala. Diyan tayo pinapahinto oh. Oo, diba? Naipon na sila dyan. Diyan tayo nun, pag pauwi naman tayo, diba? Woo! Grabe, lalaanan guys. Alright mga ports, 2 oras pa bago natin marating ang La Union. Oops! Kaya pala umiiwas yun. Wala, biglang lubog eh. Okay pa yung bag. Siguro tahimik na sa La Union ngayon, no? Ano to, tapos na tayo sa Nueva Ecija. Wakas, nakalabas na tayo ng Nueva Ecija. Ano ba sunod na ito? Tarlac na pala, Tarlac. Grabe naman ang ano. Grabe naman nasalubong sa atin dito. Mga princess ba? Mga prince and princess. Nakabarong ah. Sumali ka na mga ganyan dati nung bata ka. Kanan tayo, Nueva Ecija, Baguio. Ay, dadaan pa ba tayo ng vegan? Hindi na no? Kasi maganda na sa vegan ata gabi. Pwede siguro pag uwi natin. Kaso hindi, malayo eh, makapalayo tayo. Pura Baguio. Dito tayo. Wakali tayo, Wakali. Malamig pa kaya sa Baguio ngayon? Summer, mainit din no? Baka paggabi lang malamig. Grabe, ang haba, puro diretso tayo dito. Hanggang makarating tayo ng Pagudpud, puro diretso. Wala ng traffic dito, no? Maliwa tayo. Saan ba to? Herona. Yung init, nangangagat na. Daming checkpoint dito. Hanggang Pagod, hanggang ano, Ilocos yan. Daming checkpoint. Ikaw dito sa kabila wala. Ay, meron yun. Please cooperate. Hindi ko na alam kung checkpoint tayo. Sa kabila lang. Nakalagpas na tayo ng TPLX. Ano, diretso na natin Pagudpud. Parang bitin yung La Union ride ah. Anto ka na. Manila, Baguio, kanan tayo dito. Ito 7-Eleven, babe. May ATM ba? Meron. Basta 7-Eleven talaga, laging meron. Alright mga ports, so dito na tayo sa Herona. So nag-stop over lang kami dito sa 7-Eleven kasi kailangan namin mag-withdraw dahil wala kaming cash. Tapos bumili na rin si babe ng wet wipes, ganyan, pamunas. So malapit na lang. Isang oras mahigit na lang, doon na tayo sa La Union. Umaga-aga tayo makakarating, mga 11 AM. Yun, papahinga tayo doon, hanap tayo matutuluyan. Tapos lunch, kain tayo. Wala, ikot-ikot na lang tayo sa La Union. Pasyalan tayo, chill lang talaga. Tambay sa beach, abang tayo sunset. Yun yung mga trip namin ni babe. Tapos tulog, bukas sa umaga ride tayo ulit, Papagudpud. Right. Alright, let's go. Kaputol? Okay lang yan, wala namang problema yan. Wala naman kasi yan, importante lang nakapatong. Parang traffic ah. Traffic ba?
After 10 stopovers, finally, wala pa rin tayo sa La Union. Ngayon, SM ano yan? SM Herona. Grabe, summer na talaga guys. Napakainit na. Kaya tamang-tama itong biyahe natin. Kung wala pa kayong destination sa summer, unahin natin itong La Union. Pero maganda talaga sa La Union, babe, weekdays, no? Weekdays kung hilig nyo lang tumambay sa beach, mag-relax. Pero kung mga mahilig kayo po party, pupunta kayo ng La Union, weekends talaga. Kasi weekends ang mga party sa La Union. Pakadaming tao nga lang. Alright mga ports, so 9 minutes na lang. Nandun na tayo sa arch ng La Union. Medyo mainit lang, pero try natin mag-drone saglit dun para makita yung arko ng La Union. Hindi pa ako nakapag-drone dun eh. Alright mga ports, papasok na tayo ng La Union. Ayan na, welcome to La Union na tayo guys. Right. Woo! Alright, La Union, touchdown. Welcome to La Union guys. Hearts beating as one for the love of La Union. Woo! Matapos ang halos 8 hours na pagmumotor, narating na din natin ang bayan ng La Union. Ang La Union ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos at ang kabisera nito ay ang lungsod ng San Fernando. Ang lalawigang ito ay may makasaysayang background na nagsimula noong panahon ng Espanyol. Ito ay nabuo noong 1850 sa panahon ng panunungkulan ni Gobernador General Antonio Maria Blanco. Nagpa siya ang kolonyal na pamahalaan ng Espanya na pagsamahin ng mga katimugang bayan ng Ilocos na humantong sa pagkabuo ng La Union. Ngayon, ang La Union ay isa ng sikat na atraksyon para sa mga turista. Mula sa mga nakakamanghang tanawin at makasaysayang lugar hanggang sa masasarap na pagkain, meron lahat yan dito. Kaya tara, huwag kayong bibitaw. Tuklasin pa natin kung ano pa ang may alok ng La Union. Ito una. Alright mga ports, so diretso na tayo ng San Juan, La Union. Malayo-layo pa tayo. So mula dito sa arko ng La Union is 1 hour and 24 minutes pa tayo. Pero mabilis na yun. Sana kasama natin yung BR natin sa likod, galit na. Akala niya na dito na tayo sa San Juan. Hindi niya alam, may 2 oras pa halos. Ang saya. Lapit na yan babe, konti na lang. Konting kembot na lang. Sinabi ko naman ang winays ko yung arch lang, di ba? Kailangan pa ba makita yung total? Please, sigawan na ako. Wala na rin naman na tayong choice eh. Dito na tayo, so mabiyahe na lang tayo. Uwi na tayo Cavite. Another 9 hours. Mainit ngayon, pero ang lakas ng hangin. Wala na akong marinig, para ako nabibingi. Alright mga ports, so dito na tayo. Pupuntahan lang natin yung pag-i-stayan namin. Titignan lang tayo, wala pa kami nabubook, pero nag-search lang kami sa Google na pwede namin puntahan at pag-stayan ngayong gabi. Puntahan muna natin, talong tayong kwarta. Ang dami rin kainan dito. Dito nakaliwa tayo. Ito tayo eh. Pasok dyan. Ito? Yan. Sure ka? Pero dito, tinuturo eh. Alright, let's go. So ito yung hinanap niya na transient guys. Ano pangalan? Bakasyon. Bakasyon dito sa La Union. Magbabakasyon sa La Union. Tara. Do the honor. Ayan, ang apports ang ating room. Dahil ako ang expert sa room to. May salamin dito. Hello. Ayan. Siyempre, ito ang CR. Uy. Hindi mawawalang bidet.
Yan, malinis, malinis to. Tapos may nook ka pa dito. And meron kang space dito. Yan, kung gusto mo maghugas-hugas at magmuni-muni. Diyan. Pagod-good pa ba tayo? Dito na lang, magbakasyon na lang dito. Parang mas okay dito lang tayo sa load yun. Yun lang naman guys, so dito na kami. Ayos lang kami, sikaso, baba lang gamit, pahinga saglit, tapos mag-lunch tayo. Kasi nauna na. Hindi pa kami nagla-lunch guys, so kain tayo ng lunch, tapos pahinga ulit. For pahinga. Hindi, mamayang hapon siguro, mag-ikot-ikot tayo dito sa La Union guys. Kasi masyado mainit, sobrang init talaga, promise, no? Sabi init. Kanina, ganun na ako kanina. Habang nagdadrive. Hello, week mo. Ha? Hindi ako weak, nalabanan ko siya. Mag-lunch na kami. Pumunta tayo sa Sabungan. Punta tayo kakain. Let's go. Di ba yung pangalan, Sabong? Yan guys, so mag-lunch na tayo. Gutom na kami. Alauna na, di pa kami kumakain. Dito. Alright. Let's go. So punta tayo sa Sabong International. Hindi yung pangalan ng restaurant. Ha? Ha? Huwag mo ako sagasaan, free. Dito sagasaan. Mahal kita eh. So yung pupuntahan natin, Sabong ang pangalan, no? Sabong muna tayo. Para may pangkain tayo. Sabong muna. Alright, t-shirt gaming na lang tayo. Lapit lang naman dito eh. Hey, first time ko magmamotor-motor dito ah. Wakali. Alright, touchdown, La Union! Woo! Let's go! Napakalayo nito. Yan, ito kagandahan kapag weekdays kayo nagpunta ng La Union, mga boards. Takte, wala, tahimik ang lugar. Malalaman din natin mamayang hapon or gabi. Tingnan natin kung maraming tao. Pero yun nga, usually daw talaga mga Friday to Monday daw ang maraming tao rito sa La Union. Tapos Tuesday to Thursday ang wala masyado. Kaya kami sinakto talaga namin na ganitong araw para wala masyadong tao, makapag-chill lang tayo rito, no? Pero ang tanong kung bukas ba lahat, hindi tayo sure. Pero sa Plotsam, ito lang pala, lapit lang pala natin sa Plotsam, oh. Plotsam, dyan yung maraming party guys paggabi. Walang katao-tao. You've arrived. Dito na yung Sabong. Alegria, Mang Jose. Hindi ko sure, baka. Dito po ba yung Sabong fried chicken? Doon po ma'am, sa may Great Northwest, pasok po kayo doon. Ito, kaya. Okay, thank you. Saan tayo magpa-park? Tayo pwede humarang. Walang papasukan. Hindi pwede rito, baka masagi tayo eh. Ito guys, sasabungan na po kami. So yan yung Sabong International. Ito yung food. Ano to? Korean soy? Yung Korean soy, yung flavor, tapos may corn. Yan. Tatlo na yung tatlo na yung chicken guys. Kaya hati na lang kami. Buti nakaabot pa tayo kasi tignan nyo, magsasarado sila. Kasi mag-break time sila. Na? Ano oras ang Hindi ko alam kung anong oras eh. When you kiss me, I'm under your spell. Will you miss me? Only time will tell. I can't think of anything but you. Magkano po pa picture? Ay, tatambay ako sa Marilaki. Mimitik ako ng magantay ako ng mga sisemplang dun eh. Tapos pagka... Parang mali po yung destination nyo. Ay, hindi ba dito yung Marilaki? Mamimitik kasi sana ako. Di ba to? Tapos pipicturean ko. Tapos pag sumimplang sila, kunwari magugulat ako. Na-concern ako. Tapos pibidyan ko sila. Sige. Kuya! Sige, pitik. Napitik. Napitikan ako. Ang slow. When your arms around me makes me feel so good, like a shooting star right out of Hollywood. Baby, when you kiss me, I'm under your spell. Will you miss me? Only time will tell. I can't think of anything but you. That's just what you do. Umorder kami ng Coco Mama ice cream, pandan tsaka coconut ang flavor. Ito po ang perfect
combination kapag gusto nyo mag-CR guys. Yan. Buko, ice cream, mangga. Pupunta ako sa toilet. Hindi, masarap. When your arms around me makes me feel so good. Like a shooting Saan? star right out of Ayun. Hollywood. Full house Baby, when you resort. kiss me, Yan. Silip tayo dito. under your spell, will you miss me? Yan. So dito tayo sa Full House Beach Resort. Ito yung ano eh, beach na usually maraming nagsisurf. Grabe, nung pumunta kami dito dati, weekend, sobrang daming tao. Daming nagsisurf. Ngayon talagang sobrang tahimik ng lugar. Yung mga tao pa rin pero konti lang. Grabe babe, ibang iba kapag weekdays dito. No? Sobrang payapa. Sarado sila ng mga hapon. Oo, usually sarado. Maaga magsara rito pag weekdays kasi wala talaga halos tao. Alright, so paliparan natin yung lugar. Napakita ko sa inyo yung ganda na itong La Union mga ports. Kung bakit isa to sa mga dapat puntahan nyo na summer, you know, spot ngayong tag-init, ngayong summer. Let's go, pakita natin. Holy Week na mga ports. Meron ka na bang travel destination ngayong summer? Kung wala pa, bakit hindi mo i-try dito sa La Union? Dito pwede kang mag-explore, mag-chill, o kaya naman mag-surf kung saan isa ito sa mga paboritong quick weekend destination ng mga turista from Manila. Ang tahimik na baybayin ng bayan na ito ay sikat hindi lang sa mga surfers, kundi pati na din sa mga travelers na gustong mag-enjoy ng gusto at kalimutan ng city life. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan ng lugar, ang hindi alam ng marami ay puno rin ang La Union ng iba pang natural at heritage na atraksyon tulad ng susunod na pupuntahan natin. Hello. Hello. Alright mga ports, so ayan, bumalik lang kami sa transient kasi kumuha tayo na riding jersey dahil medyo may kalayuan yung pupuntahan natin ngayon, 30 minutes away. So may mga pupuntahan tayo. Una yung man-made forest, yung Baluarte, parang watchtower ata yun. Bigla ako mulimlim ah. Dito tayo sa Barangay Bacnotan ba to? Poblasyon Bacnotan, La Union. Yun lang ako napunta sa part ng La Union na to. Ganda dito, mga puno. Baka ito na yung forest. Tsunami evacuation. Look, nawala yung araw eh, no? Slow down, accident prone area. Ganda ng kalsada rito. Tignan nyo naman. Yan, 5 minutes na lang. Ganda oh. So ito lang talagang pinunta natin dito, yung man-made forest na ganoon lang, nakataklob na mga puno. Ano lang kasi siya, tourist spot siya di ba? So ganda lang na matignan din natin kung bakit maraming taong nagpupunta at nagpipicture. Medyo kapos tayo sa oras dito sa La Union kasi talagang ano lang tayo rito, nagstay lang tayo. Ito yung Muki. Ito na yun. Ito na yun eh. Yung buo na to, yan, man-made forest na to. Uy, grabe, ang ganda. Ang ganda. Ito na yun, man-made forest na to. Ganda na may mga bagsak na dahon. Diba? Yan na yun. Solid, diba? Alright guys, dito tayo sa man-made forest. Ganda pwede tayong umanap lang ng spot, pwede tayong mag-picture dito. Kaso lang, dami na daan eh. Hindi pwedeng yung motor nakagitna. Ay, grabe, ang ganda rito.
Tapos na yan. Yun lang yun guys. Yun yung pinunta namin dito. Natin balik. Ito ang man-made forest na matatagpuan dito sa Balawan, La Union, which is 30 minutes away mula sa San Juan. Kung isa kang nature lover, dapat mong bisitahin to. Kahit na ang kagubatang ito ay gawa lamang ng mga tao, ngayon ay tahanan na din ito ng iba't ibang uri ng wildlife na natural na umusbong sa lugar. Isa ito sa must-see destination pag nabisita ng La Union, para sa mga naghahanap ng pahinga at relaxing moment mula sa araw-araw na pag-grind. Alright mga birds, so dito na tayo sa man-made forest. Ang ganda. Yan, so hindi ko alam kung ba tinawag na man-made forest. So siguro dahil ginawa lang nila, tinanim lang nila, no? Kasi kung makikita nyo mga birds, merong mga number yung mga puno. Ayan, no? 32, 31, 30. Ano kayo ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, numbers. Ayan, no guys, ang ganda. Nakataklob yung mga puno. Kaya tinawag siya na man-made forest kasi man ang tangtayo niyan. Lalaki. Hindi women, no? Hindi women. Mga lalaki lang nagtanim niyan. Alright, we're done here. Talagang quick side trip lang mga ports. Ngayon sisilipin naman natin yung baluarte. Tapos ano na tayo, pahinga. Tapos bukas na mga 5 AM siguro or 6 AM sibat na tayo papuntang Pagudpod. Malayo-layo ulit ang biyahe natin bukas guys. Another 6 hours. Uy, mas maganda pala rito. Tama naman siguro to, ano? Wakakali. Uy, ito na ba yun? Parang ang daming tao, ano? Ano? Pwede ba doon? Ate, dito. Dito? Di pwede. Ate, tayo siyang Ay. Oo, pwede doon? Opo, ate. Saan pa? Opo. Picture po kayo, ate. Ate, pa-picture po kayo mamaya, ate. Para siyang gato sa labas, ate. Ah. May human drone pa po, ate. Oh, ganda. Sino na lang po kayo mamaya po. Pwede isang pa doon? Pwede? Oh, talo tayo ah. Gagawin niyo na lang ako namin sa loob, kuya. Oo, sige. Saan, kuya? Kapag may matalis ako, sinusunod ko. Nandito na tayo. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Watchtower? Watchtower po. Ay, talaga nahihiya pa siya. Hindi ako sa vlog. Hi! Ayan, napipicturean daw kami ni ate. Anong pangalan mo? Donna pa. Donna. Ay, Pati basta po, siya. Kenneth po. Ay, Kenneth! Ano yung garampin po? Babe, Kenneth ang name niya. Paggabi. Candy. Kenneth. Andy. Ay, Candy daw ang name niya paggabi. Kapag bukas po, kando. Kando daw. Saan tayo? Dali, tara. Picturean daw kami. Oh, dahil bakit na lang ba yun? Ah. Anak. Anay ko! Nagtutugtog. Feeling. Ayan o, yung mga nagpipicture dito guys. Oh, bakit na natin? Yan, dito tayo sa Baluarte Watchtower. Ganda. Sapa. Oo, sige. Ayos na tumambay dito mga birds, oh. Oh, yung ano panis. na. Oh, hello. Oh. Wala pa. Kailan ako kakaway? Kakaway na. Oh. Jamshot ka, kuya. Ito. Patingin muna, ano yung tsura ng human drone? Patingin. Anong nalabasan nun? Baka scam lang yan. Ayun o, panis. Aba, malupit pala. Ate, dito ka. Isa Ayos pa, ate. pala. Solo mo daw doon, ah. Oo, mahilig mag-solo yan eh. Solo mo din doon mamaya. Oo, sige. Para mo. Nakailang jump shot ka na. Dali, ang ganda. Panis ka. Yun. Paano? Ayan. Oh, anis. Portrait naman po. Portrait. Direct mo. Okay, nagayahin ko yung sinasabi mo. Kailangan maganda ha. Tingin ka po dito. Kailangan, pogi ako dyan ha. Isa pa po. Ano gagawin ko?
Ate, dito ka. Yung loob ng watchtower. Ang gagawin namin? Mga direct. Anong gagawin direct? Doon po kayo, kuya. Doon ba kami? Ano na eh. Kita ko nito na. Opo. Ayos ah. Ang galing ah. Ganda nun ah. Solo pa. Hindi, okay na yun. Ate-ate kayo ah. Ate kayo ni Cindy. Hindi. Cindy! Halika dito, Cindy! Candy? Ay, Candy pala. Thank you po. Ayan, okay na. Okay na. Ganda ng watchtower. Galing no? Ano kaya ito? Para saan kaya ito ginamit no? Ayan, magdodrone na siya. Pinta kasi rin no? Oo. Nakasilip tayo. Ay, grabe. At sa wakas, narating na din natin ang huling destinasyon natin sa araw na ito, ang Baluarte Watchtower. Ang Baluarte ay 400-year-old na watchtower na matatagpuan sa dalampasigan ng Luna na nakaharap sa West Philippine Sea. Itinayo ng mga kolonyalistang Espanyol ang tore upang bantayan ang paparating na pag-atake ng mga pirata noong unang panahon, iba pang mga dayuhang mananakop at iba pang panganib mula sa karagatan. Isa itong makasaysayang destinasyon na hindi dapat palampasin kapag bumibisita sa La Union. Sa kabila ng pagkaluma at paghina ng pundasyon ng tore na ito, ipinagmamalaki naman ito ng mga lokal bilang representasyon ng kanilang pagkakaisa at lakas. I can't explain how you make me feel, but I can show you anytime that you like. I was nervous, but I know that it's real. Ang ganda dito mga aports. Grabe. Tingnan nyo. Oh, diba? Ganda ng sunset. Nakakatuwa yung mga bata kanina. Ang galing mag-pictures. Kung pupunta kayo, I highly recommend na sila na lang ang pag-ipag-photo nyo. At least nakatulong kayo sa kanila, diba? Ayan yung Baluarte Watchtower. Ganda dito. Ang ganda dito tumambay. Ayan, drone. So, yun lang. Yun na yung trip natin today. Nagano lang tayo. Nag-chill lang. Gabang na ng sunset, no? Imbes na doon tayo sa La Union, sa may San Juan. Dito tayo nagabang kasi mas wala lang, para bago, di ba? Yun, dito na namin natapusin itong video. Maraming salamat sa panonood mga boards. First pa lang natin to kasi ang totoong ride natin, ang plano talaga natin sa Pagod Pod. So tomorrow, bukas ng umaga, mga 5 AM, rerekta tayo ng Pagod Pod. Kaya nyo abangan nyo mga boards. Kita-kits sa susunod na adventure. And always remember, ride safe lang, have fun, and always peace out! Paalam mga board! Alright, paalam! Takpa mo na yan! Bye! Can I make you